Ako pa ba ito? Alam nyo, I'll be honest with you. Ayoko nakikita yung sarili ko sa camera ulit. Kasi knowing na hindi na ako to. Kagabi, nanonood ako ng lahat ng episodes ng Pamavision. Yung mga vlogs ko before. And na-miss ko yung ganong energy ko. And at some point, I'm about to give up the branding na SPM. And ayoko na rin tinatawag akong Sir Paul Mahina. Pero, yeah. It reminded me how I created that name. Because I was a dreamer nung high school. And now everything is just, you know, messy. Trying to be better. And I am getting better. I'm turning 25 next year. Alam mo nung bata ka na parang ang dami mong pangarap at gusto mong makamit. Pero ngayon nasa 25 ka na, mas pipiliin mo ng kumita. Ang lungkot, no? Hindi lahat ng tao ay piniyaan ng pribilehiyo para piliin kung anong gusto nila at ang mahal nila. When I was a kid, alam ko na kung anong gusto ko paglaki. Alam ko yung gusto kong gawin. Dumating ang mga unforeseen circumstances, like for example yung pandemya na kumuha ng 2 taon sa atin. Nalulungkot ako. Kasi, hindi ito yung buhay na inimagine ko. Pero at the same time, ayoko rin naman maging toxic positive na, ay, pinagpapasalamat ko pa rin to. Kasi, dahil dito, naging strong ako at chuchu, but, no, sakit siya. Pero wala naman tayong magagawa. Pinangarap ko na magkakaroon ng business, pero nagka-pandemic, hindi natuloy. Nalugi. Siyempre, life savings ko yung nandun. Sakit na naisasantad mo yung pangarap mo para lang mabuhay. No? Mas kailangan mo magtrabaho. Diba? And you are clouded with your demons. Ang hirap. Ang hirap mabuhay. Wala ka na rin time para sa mental health mo. I mean, my quarter life crisis. Sa totoo lang. Tumatanda na rin magulang ko. O yung salary ko ngayon is not even enough. Ang inflation natin 7.7%. Ngayon sabihin nyo sa akin na ang politika ay hindi nakaka-apekto sa mga buhay natin. Ang daming kumo-consider ng mga ibang bansa, including me. Gusto ko magstay sa Pilipinas kasama ang pamilya, pero parang gusto ko umalis ng bansa. And then you see people na may kapangyarihan, people na may platform hindi naman ginagamit sa tama.
busy lang sila sa kanilang mga daily life, with their Shopee Boodle, with their TikTok shop. And I get it. Kailangan natin kumita. But at the same time, we should touch some grass, no? So yeah. It's hard though. But I have to move forward. Lately, napapaisip ako, hanggang dito na lang ba ako? Ito na ba yung adulting? Ito na ba yung phase na hindi ko alam? Maraming taon ng buhay ko itong pinangarap ko mag-YouTube. Kung ipagpapatuloy ko pa ba siya, ang goal ko rin naman talaga sa YouTube before, pag wala akong makausap, ganun. Dati, nag-i-English ako kasi hindi ako makapagsalita ng English. Now, I can speak in English and diretso. Ngayong kinikwento ko to at nagbabaliktad na ako sa mga narating ko sa YouTube, malaking pasasalamat ko sa kanya. Napapaisip ako, ano na next, Paul? Ito na ba yung na-imagine ko na gagawin ko for the next 3 to 5 years? Kapag tinatanong ako ng ganun, wala akong masagot kung bakit ako umalis ng Olongapo. Gusto ko maging independent, gusto kong matutong tumayo sa sarili kong paa, gusto kong matuto mga pagplansya, pagluluto, yung mga ganun. Which is, nagawa ko naman na at natutunan ko na. Ngayon, ano na sunod? Given yung scenario na nangyayari sa Pilipinas. And itong mga bagay na to ay hindi naman natin kasalanan. Ang kasalanan siguro natin naging enabler yung iba. At tayong mulat ay we failed to educate people. I don't know what will the future hold. So, what is it for me? Ang dami kong gustong gawin, pero hindi kaya ng oras ng panahon. May mga bagay pa na wala akong magawa. At ang hirap tanggapin na wala akong magawa. Sana mahanap ko din kung anong dapat kong gawin. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo lahat. Nauunawaan ko ang pinagdaraanan ninyo. Lumabas tayo sa nakasanayan para makinig, pero tayo hindi napakinggan. Ipaalala natin sa ating sarili na talagang ganito magmahal. May kabutihang umusbong sa loob ng bawat isa sa atin. Hindi pwede na tayo pa ang maging dahilan ng lalong pagkawatak-watak ng ating bansa. Kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. Sa ganitong paraan, masisimulan na rin natin na itutok ang sarili sa hinaharap. Matindi at malawak ang makinaryang kayang magpalaganap ng galit at kasinungalingan. Ninakaw nito ang katotohanan, kaya ninakaw din ang kasaysayan, pati na ang kinabukasan. Disinformasyon ang isa sa pinakamalaki nating kalaban. Pero tayo lang ang makakasagot kung hanggang kailan ito maghahari. Nasa atin kung tapos na ang laban o kung nagsisimula pa lamang ito. Itutuon ko ang enerhiya ko sa paglaban ng kasinungalingan. At hinihiling kong samahan ninyo ako dito. Ang pinakalayunin ng gobyernong tapat ay ang pag-angat ng buhay ng lahat. Sa unang araw ng Hulyo, ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO. I just turned 25 today. I stopped counting my age after my lolo died. My priorities before are different sa priorities ko ngayon. Kasi after the pandemic, everything just changed. Are there regrets? I don't think so naman na meron. Alam mo yung mga problema ko nung bata ako. Like yung mga panood yung before. It doesn't really matter when you grow up. And nakakatuwa kasi most likely, yung mga nanonood sa akin before ay malamang graduate na ngayon ng senior high or baka college na, diba? I'm so happy that I grew with you and sana hindi niyo ako makalimutan.
I have plans to say goodbye for this. Parang gusto ko na lang ng pribadong buhay. Pero, hindi ko talaga mapigilan yung utak ko na minsan on how to be creative. Anong pwede kong gawin. Even yung mga days na hindi ako nag-vlog, parang may lumalabas na idea na lang sa utak ko. I just cannot stop. Siguro pa sulpot-sulpot, I think that is a better answer. Para may balikan ako na alaala na nakakamiss. 25, oh my God. Ang bilis ng panahon. I moved to Manila in 2014. Hindi ko naramdaman na nagtapos ako ng college dahil online. Sadyang hindi ko na lang din talaga gusto yung ginagawa ko. Mas natuwa ako kasi natapos na siya at wala na akong gagawin. I have seen a friend na kung paano magtrabaho sa construction site. And girl, ayoko. So kahit nakakabaliw sa corporate, minsan mas gusto ko pa rin na naka-corporate, kahit paulit-ulit yung ginagawa, kahit mas nakaka-drain siya mentally. And feeling ko yung knowledge ko sa engineering is not as par with other people. I think there are other people who deserve it more. Na-miss ko mag-ayos, quality time na ganyan, getting my nails done, haircut, facial, yung mga supplements, although dati naniniwala pa ako sa mga ganyan, ngayon hindi na. Because I know better, I've learned to love myself even more. And mas natanggap ko din na acne is a condition, it's a medical condition na kailangan i-treat. Hindi siya yung dahil madugyot ka, it's not like that. Hindi na rin ako nagpapagluta push, gluta IV, hindi na. I am more inclined na to making wiser choices. Although sobrang ibang-iba nung bata ako. I'm still fixing yung mga ginawa ko ng early 20s ko. Miss ko lang kayo. And gusto ko lang din kayo update na hindi na ako nakamonetize sa YouTube. So, dahil hindi ko na nami-meet yung watch time with my current setup din sa condo. Hindi ko lang kung makagawa pa ba akong content. May content pa ba ako na magagawa? Marami na mas magaling. Hindi na rin ako nagpa-plug ng mga kung ano-anong pamahid. Lalo na ako din naman scientifically proven. Nagsasaya lang ng pera yung mga tao. Mga ganon. Kung pina-follow nyo pa rin ako sa Instagram, you would know there are things that have happened to me before. Ang hirap niyang i-digest. Ang hirap niyang i-process. But eventually, I'll be okay with all the help that I can get. Yun din naman ang ginagawa ko ngayon. I'm basically trying to be the adult na kailangan ko nung bata ako. Yung circumstances din naman kasi before, my mom is an OFW. I live mostly with my grandparents and mga tita. And of course, that is the only setup that we have and I have to work on with that. I have to understand that. At 25, don't expect na alam mo na yung gagawin mo in the future. Feeling ko ako 18 years old pa din na may katawang 25 years old. Na sumasakit ang likod paminsan-minsan at kailangan ko naman ng kating ko bago matulog. Yung mga ganun. And even my friends, my high school friends, we don't get to see each other often. We're busy with our life. Yeah, there's so much wisdom going in 25. It's hard to unlearn yung mga nakasanayan mo before. May plano ako mag-aral ulit. Ngayon naman, yung gusto ko talaga, I think sinasabi ko na yun before pa. Hindi ko alam kung paano at natatakot ako sa aralin ko, sa plano ko aralin. Of course, gusto ko rin mag-travel, although I don't know how, paano ko siya isusingit, diba? But hopefully, natatakot ako, pero I'm excited at the same time. Sana magawa ko siya. I'm leaving this with a positive note na if you're watching this and isa ka sa mga batang nanonood sa akin, yung pinaproblema mo ngayon, it won't matter in the future, I tell you. Hindi talaga. Nahihirapan ka sa plates mo, pagdaan ako na yan, pumasa din naman ako. And for people who are older than me, ganito pala yun.